At ayun nga ho, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV, at ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay itong tungkol sa sinabi ng isang vlogger dito sa TikTok na nireactionan niya ang sinabi ni Zian Gaza. Ayan ho. Para lang magkaroon tayo ng idea bago ko i-play itong video, di umano ay si Vice President Sara Duterte ang nagtraidor sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Oo, ha? At siya di umano ang nagpakulong mismo sa sarili niyang ama, which is sa aking pananaw, sa critical thinking ko, ay this is ironic, this is impossible, and this is unjustifiable. Ayun ho. Kasi, mantakin mo, kung ang sinasabi nila dito sa video na ito na si Sara Duterte ang mismong nagpakulong sa ama niya, ano yung kinasabwat ni Sara Duterte ang mismong administrasyon ni Bongbong Marcos? Alam naman natin lahat na may political differences itong mga Duterte at Marcos dito sa Pilipinas, kabayan. So mahirap paniwalaan na si Sara Duterte mismo ang nagpakulong sa tatay niya para magpaawa effect di umano si VP Sara sa mga tao para makahingi ng boto, makakuha ng boto para sa 2028 presidential election. Guys, gusto ko lang ipaliwanag ha. Ito ang aking pananaw. Bago pa ho itong kaso kay dating Pangulong Duterte, si Sara Duterte ay nakakuha na ho ng 30 million mahigit, 32-33 million mahigit na boto. Vice Presidente pa siya. Wala pa itong issue about sa kaso-kaso na ito, guys. So, sa aking pananaw, hindi kailangan ni VP Sara ho manghingi ng atensyon sa mga tao kasi alam na mga tao kung sino ang karapat-dapat na ilagay sa pwesto. O, ayan ho At saka isa pa, hindi sakop ni VP Sara itong ICC. Paano ngayon ipapaliwanag na itong mga tao na ito na nagsasabi ng ganitong mga salita na si VP Sara ang nagpakulong mismo sa kanyang ama, kung hindi naman naglabas ng arrest warrant ang ICC, edi pagdating ni dating Presidente Duterte sa Hague, Netherlands, doon sa ICC, hindi sana ipinabalik siya ng ICC dito sa Pilipinas kasi kung wala naman talagang inilabas na arrest warrant ang ICC. Nagigets ninyo yung yung punto? Bakit ikukulong ng ICC si Pangulong Duterte doon sa Hague, Netherlands kung wala namang inilabas na arrest warrant itong ICC mismo? Ano to, pati si ICC, sasabihin nila nakipagsabuatan si Sara Duterte, tapos si General Torre, nakipagsabuatan si VP Sara kay General Torre na naghuli? Ambot lang sa mga isip ng mga ibang tao. Pananaw nila yon, nire-respeto ko, pero itong aking explanation this is my critical thinking dito sa mga sinasabi nila kasi we have to be logical. We have to be logical pagdating sa mga ganitong usapin. At ito nga ho, paparinig ko sa inyo yung nasabing video, guys. Ayan ho. Grabe talaga to, mga minamahal. Dahil lang sa posisyon? Ha? Really? Vice President Sara Duterte? Dahil lang sa posisyon, dahil sa kapangyarihan, nilangon ka ng sistema? To the point na yung ama mo, ipinagkanuno mo para kaawaan ka. Para matupad yung pangarap mo na maging presidente ka sa 2028, no matter what, kung makulong man yung ama mo or mamatay dyan sa ICC, diba, as long as maging presidente ka, okay lang? Kasi ito kasi mga minamahal. Yung Pilipino kasi, yung emosyon yan gumagana. Maawain yung mga Pilipino. Ngayon, naging way ni Sara Duterte yung pagkakakulong ng kanyang ama, diba, para makakuha siya ng boto sa Pilipino. You know what I mean, mga minamahal? Dahil nakulong si FPRRD, tingnan ninyo, may mga profile na bring FPRRD home. Diba, mga ganyan. So, para makakuha ng simpatsya, itong si Sara Duterte, ipinagkanuno niya ang kanyang ama sa ICC.
pinauwi niya ng Pilipinas kahit alam niya na yung kanyang ama ay makukulong o di kaya mamamatay sa sama ng loob doon sa The Netherlands. Kasi kung ako mga minamahal yung yung anak, okay, sige, may ginawang kasalanan yung ama ko. Pero syempre, dugot laman mo din yun eh. Ama mo yun. Yung palaki sa'yo, tumulong sa'yo. And for me, the right thing to do, kung ako yung tatanungin, syempre, ama ko yun, diba? Yung unang iisipin ko dyan, hindi pwedeng makulong yung ama ko. Gagawin ko lahat ng sandata para hindi makulong yung ama ko. Gagawin ko lahat. Kahit ano pa mang paraan, pangit man sa kanila tingnan, basta yung ama ko kasama ko sa piling ko. Diba? Gagawin mo paraan lahat-lahat. Kahit pa itago mo si Digong. Siyempre, kung itinago ni Sara Duterte si dating Pangulong Rodrigo Duterte, di lalong sasabihin ng mga tao na guilty siya doon sa mga accusation sa kanya. Napaka-ironic talaga isipin ito mga pinagsasabi ng ibang tao, kagaya nitong sinasabi niya. Opinion niya ito, nirerespeto ko ito kasi ito ang kanyang pananaw. Pero ang pananaw ko naman, hindi ka panipaniwala para sa akin yung ganitong sistema ng storya. Kasi, yung sinasabi nila na mag-separate ng eroplano nung galing sa Hong Kong, ginagawa din naman niya ng sister ko eh. Nung umuwi sila dito sa Pilipinas, husband niya, nahuling umuwi. Separate sila ng airplane. Ganun din naman yun eh. Ginagawa talaga yun ng ibang mga tao. At inamin niya ni VP Sara na hindi sila pwede magsabay kasi pag nahulog ang eroplano, pag na-crash ang eroplano, lahat sila patay. Sinasabi talaga ni VP Sara yan, very candid si VP Sara sa kanyang mga statement. So, how come na magiging magkaroon ng connivance etong si VP Sara sa mga authorities ng government, whereas itong kasalukuyang gobyerno, may political differences nga sila ng mga Duterte. Paano ma-justify kasi yan? Nakipag-connive si VP Sara doon sa DOJ? Nakipag-connive si VP Sara doon sa kay General Torre? Nakipag-connive si VP Sara doon sa Malacanang? Lalo pa sa mga statement na nalalabas ng Presidential Communication Office sa katauhan ni Undersecretary Attorney Claire Castro? Ano yan? Anong kalokohan naman yan? Anong klase namang thinking yan? Kung siguro, kung may mga political strategies sila, yes, magpapakulong si Pangulong Duterte kasi pinangako naman talaga niyan na pag dumating ang panahon, he will face all legal consequences. Di ba sinabi naman talaga niya yon at pinanindigan niya until the last time. Eto na nga, nakulong siya. Pero kung isasabihin natin na si VP Sara ang nagpakulong sa tatay niya ay... Oh my God! Wow! Anak ng tipaklong namang pag-iisip yan. Ha? So ano na?